Galing kabilang baryo si Marlon nang maabutan ng malakas na ulan at napilitang sumilong sa nadaanang kubo. Alam niyang may tao dahil naaaninag niya ang liwanag mula sa loob ng bahay. "Tao po," katok niya sa nakasarang pinto. Mabuti at hindi pa siya gaanong basa. Sino sila? Isang magandang babae ang nakatapi ng tuwalya ang nagbukas nito. Sexy at napakakinis. Tansya niya ay bata pa lamang. Alanganin siyang umiti. "Magandang gabi. Makikisilong lang ho sana. Naabutan kasi ako ng ulan. Sa kasunod na barangay ako nakatira." Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. At ganoon din si Marlon. Titig na titig siya sa napaka-gifted na bagay na iyon sa babae. Nagiinit ang kanyang pakiramdam dahil sa nakikitang basa nitong katawan. Matagal na siya na hindi nakakaranas ng bagay na iyon at ayaw niyang mazero ng gabing yun. "Halika, tuloy ka." Nginitian siya ng dalaga. Ngiting nagpaigting ng bagay na iyon sa kanya. Habang inililibot ang paningin sa loob ng kabahayan, ay halatang mag-isa lang ang babae sa bahay na iyon dahil wala siyang nakikitang ibang gamit. "Maupo ka." Itinuro ng babae ang isang silya. "Salamat. Sino ang kasama mo dito?" tanong niya. Humakbang palapit sa silya at umupo. Napasigaw ito bigla nang gumuhit ang kidlat at sinundan ng dumadagundong na kulog. Sa takot ng babae ay patakbong lumapit sa kanya at napasiksik sa kanyang katawan. Ramdam niya kaagad ang malambot nitong katawan at kaibango ng babae. At talaga namang naramdaman niya ang pagkabuhay ng bagay na iyon sa kanya. Masyadong mapang-akit ang babae. "Pasensya ka na, takot kasi ako sa kulog. Natroma kasi ako nung bata pa ako." Paliwanag ng babae sa kanya, na lalo pang yumakap sa kanya. Malakas na noon ang ulan at hangin sa labas na parang may bagyo. Pumasok ang lamig sa maliit na siwang ng dingding na yari sa kawayan. Kasing lakas ng kaba sa dibdib niya ang pumapagaspas na hangin sa labas. Hindi na nakatiis si Marlon na nagpahiwatig sa init na naramdaman bigla. Bahagyang inangat ang mukha nito upang mas lalo nilang matitigan ang isa't isa. Pinaglandas pa niya ang hintuturo sa pisngi nito. Napalunok ang babae sa halip na magprotesta. Ang sumunod ay marahan niya nang idinikit ang labi sa labi ng babae. Hindi siya nakaramdam ng pagtutol, kundi pagtataka. Marahang iginalaw niya ang kanyang labi at mas lalo pa itong kabigin. Saglit lang din itong nagulat nang siya'y itulak. Kahit papaano, binigyan niya ito ng pagkakataong makapagprotesta. Subalit kuryosidad ang nakikita niya sa mga mata ng dalaga. Hanggang sinapon niya ang pisngi nito at tuluyang siniil ng halik ang labi ng babae. Kumibot ang labi niya at nanalakab sa inosenteng babae. At maya-maya pa, pinasaya niya ang mga bagay na iyon sa babae, na talaga namang kitang-kita niya kung paano ito nadala sa ginagawa niya. Hindi maipinta ang mukha nito at hindi alam kung saan kakapit. Lumalangit-ngit ang papag at tila ba masisira dahil sa ginagawa nila. Humihingal siya ng matapos kasabay ng pagtila ng ulan. Maging ang babae, hingal na hingal. Nakayakap ito sa kanya at ganun din naman siya. Minsan pa niyang hinalikan ng babae bago ito iniwan sa higaan at nag-ayos na ng sarili. Umuwi na rin siya matapos ulitin ang nangyari sa kanila nang dalagang hindi man lang naitanong ang pangalan. Marahas na napabuntong hininga si Marlon nang humiga siya sa kama. Ramdam pa niya sa kaibuturan ng kanyang laman ang kaganapan kanina. Ang mabangong dalaga na nakakabaliw. Napabangon siya bigla at dama na namang muli ang init na kumalat sa katawan niya. Kumuha siya ng towel at nagtungo sa banyo upang maligo para lang mawala ang init na bumubuhay muli sa kanya. "Bukas sama ka sa amin, Marlon. Nag-aaya si Noel na mag-bar
As usual, titikim tayo ng chicks. Aya sa kanya ni Onel habang nagkakarga sila ng mga sako-sakong simento sa truck. Ito ang trabaho nila araw-araw upang dalhin sa isang construction site. Kaya naman maganda ang kanyang katawan na banat sa trabaho. Ito din ang rason kung bakit siya iniwan ng dating asawa at sumama sa ibang lalaking mapera na kayang ibigay ang lahat ng luho dahil kulang sa kanila ang 500 sahod niya sa isang araw. Kayo na lang, may pupuntahan din kasi ako. Tanggi ni Marlon. Naisip niyang balikan ng babae sa kabilang baryo na nadaanan noong nakaraang gabi na hindi man lang nakuha ang pangalan. Ngumisi ito. Chicks ba yan? Tudyo ng lalaki sa kanya na sinagot niya ng tawa. 2 taon na nakalipas, simula nang iwan siya ng dating asawa at wala na siyang balita kung nasaan ito. Isa pa, wala na rin siyang balak na makipagbalikan pa dito. Basta ang alam niya lang, masaya na ito ngayon sa lalaking ipinagpalit sa kanya. At siya naman, oras na rin para maghanap ng makakasama sa buhay. Kinabukasan nga pag-uwi ng bahay galing trabaho, nagpahinga lamang si Marlon bago naligo. Pupuntahan niya ang bahay kubo ng babae at aayaing mamasyal. Magsisimula siyang dumiskarte. Pakanta-kanta pa siya habang nagbibihis. Excited makita ang babaeng hindi mawala sa kanyang isipan. Sa loob ng 1 linggo, ito palagi ang kanyang nasa isip. Saglit inayos ng bahagya ang mahabang buhok na sumasayad na sa kanyang balikat. Bagay naman sa kanya ang mahabang buhok, kaya naman hindi na siya nag-abala pang magpagupit. Ang lupit mo, tol. Pogi mo talaga. I love you. Paglabas ng bahay ni Marlon, sinigawan siya ng isang tambay sa kanilang barangay. As usual, ang tinaguriang manginginom sa kanila ng tandway. Ginagawa na nga lang nitong kape ang alak sa umaga. Matapos mag-abot ng exit pay na 50 pesos, pinayagan na siyang dumaan dahil kung hindi niya aabutan, tsak magugulo ang buhay niya at di siya nito tatantanan. Tao po. Kabado si Marlon habang kumakatok sa naturang bahay nang marating ang kubo. Marahil kasi excited siyang makakita ng magandang babae. Ngunit nagitla siya nang may marinig na halinghing sa likod ng bahay. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinapakinggan ang boses na nanggagaling sa likuran. Mas lalo siyang kinabahan pagkarinig sa boses ng lalaki. Nanlumo siya ng humakbang upang alamin kung sino ang naririnig sa likod bahay. Habang papalapit ay mas lalong lumalakas ang ingay na naririnig niya. Nagdalawang isip pa siyang tignan ng mga iyon at baka masaktan lang siya. Hindi niya kasi akalaing inunahan siya ng iba. Sa likod bahay ay may nakita siyang maliit na kubo na natatabingan lamang ng sako at mga layang dahon ng nyog na tila ba isinandal lamang. Kaya kaunting hawi niya lang, kita na sa maliit na siwang ang sinumang nasa loob. Kita niya ang maitim na katawan ng isang lalaking nakatalikod. Habang pinapasaya ang isang babaeng nakaupo sa maliit na silya. Panay na ang pag-iingay ng babae ng mga oras na yun. Kita sa liwanag ang mukha nito at hindi iyon ang babaeng nakasama niya. Kaya naman laking pasasalamat ni Marlon. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Mula sa kanyang likuran, sumigaw ang boses babae. Sa gulat, dagli siyang napalingon at umalis sa kinatatayuan niya. Nakilala niya kaagad ang babaeng na ang kinuon na akala niyang ito ang kaniig sa loob ng kubo. Salamat at ibang babae yun. Ikaw? Bulalas nito nang siya ay makilala. Mabilis niyang nilapitan ng babae at hinila palayo doon. Bago pa sila marinig ng nasa loob na tila may ginagawang milagro. Bakit ka bumalik? Anong kailangan mo? Tanong nito na binawi ang kamay. Galit pa siyang tiningnan na parang kaya nitong lumunok ng buhay. May kasama ka ba rito? Curious niyang tanong na sumulyap sa pinagmulang likod ng bahay. Sinuyod siya nito ng tingin. Bakit mo na itanong? May masama ka bang binabalak sa akin?
Ano kasi, may narinig ako sa loob ng kubo. Nanlaki ang mata nito, tsaka siya hinila papasok sa loob ng bahay. Teka, bakit? Pagtataka ni Marlon. Wala, kalalaki mong tao, tsismoso ka. Maupo ka. Sabay lahad ng isang silya sa kanya. Ikukuha lang kita ng kape. Mabilis niya itong pinigilan sa kamay ng akmang tatalikod. Hindi niya kailangan ng kape or kung ano paman, kundi ang babae mismo ang kanyang sadya rito. Huwag ka na mag-abala. Ikaw lang talaga ang sadya ko. Ako nga pala si Marlon. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong niya na hindi magawang bitiwan ng palad nito. Bahagya niyang pinisil-pisil ang malambot nitong palad. Ako si Ninya. Sabi nitong napapatingin sa kamay niyang hawak. Ninya, alam mo bang hindi ka nawala sa isip ko pagkatapos ng nangyari sa atin? Palagay ko, may bisita ka pala, Ninya. Boses na nagpatigil kay Marlon mula sa may pintuan ng bahay. Kapwa sila napatingin ni Ninya sa pinagmula ng boses. At mabilis nitong inagaw ang hawak niyang palad. Natigilan lang naman siya pagkakita sa babae. Ito lang naman ang babaeng may kaulayaw kanina sa may kubo. Ate, si Marlon, kaibigan ko. Alanganin pang pagpapakilala ni Ninya sa kanya na hindi niya akalaing kapatid pala nito. Hi Marlon. Ang lapad ng ngiti nito nang lumapit sa kanya at parang sawang lumingkis. Halika sa kwarto, may ipapakita ko sa'yo. Maharot siyang hinila papasok nito sa silid na hindi nakapagprotesta si Marlon. Hindi pa man ay kinikilabutan na siya. Si Ninya ang gusto niya't hindi ang ate nito. Pero dagling isinara ng babae ang kawayang pinto ng silid at parang hayok na siniil kaagad siya ng halik sa labi. Dahil dito, talaga namang nabuhay ang init na nararamdaman niya. Teka, sandali lang ha, hindi kasi tama to. Bagaman nag-init si Marlon, ay hindi niya pa rin magawang patulan ng babae. Ito lang naman ang babaeng nakita niya sa likod bahay na may ginagawa kanina. Tila ba hindi pa ito nasatisfied kanina? Bakit? Hindi ka ba nagagandahan sa akin? Sexy naman ako, maputi at makinis. Tanong ng babae sa kanya. Sorry pero si Ninya talaga ang gusto ko. Paliwanag ni Marlon. Nainsulto ang babae kaya lumagapak ang mukha ni Marlon. Ano? Halos gawin ko na ang lahat sa harapan mo pagkatapos sasabihin mong si Ninya ang gusto mo? Lumayas ka rito. At pinaghahampas ni Leia sa braso si Marlon at hindi pa nakontento, ipinagtulakan palabas. Si Marlon naman, panay salo sa hampas ni Leia. Parang tigre ang babae kapag nagalit. Hindi niya lang pinagbigyan. Matapos siyang maitapon sa labas, sinigawan pa siya nito. Huwag ka nang babalik dito. Wika na agad pabalibag na isinara ang pinto. Napakamot siya sa ulo. Hindi naman ito ang sadya niya. Bakit naman hindi siya babalik? Bakit galit na galit si ate? Anong ginawa mo? Mula sa kanyang likuran ay boses ni Ninya. Napalingon siya at gano'n na lamang ang tuwa pagkakita sa magandang dalaga. Mabilis niya itong nilapitan at ikinuble sa likod ng bahay. Ninya, hindi ko gusto ang ate mo. Ikaw ang pakay ko. Mahal kita, gusto kita. Walang paligoy na saad ni Marlon dahil nag-alala siyang lumabas ang ate nito at makita silang nag-uusap. Pero gusto ka ni Ate Leia. Hindi ko naman siya kayang saktan. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat. Makinig ka sa akin, Ninya. Ikaw ang gusto ko. Magkita tayo bukas. Heto, puntahan mo ko. Saad niya na ibinigay ang kanyang address sa dalaga. Kahit na walang kasiguraduhan na pupuntahan siya nito. Umiling si Ninya. Marlon, kalimutan mo na ako. Kaya ako ibinigay ang aking sarili sa'yo. Dahil ikakasal na ako kay Sir Donato. Ayoko sa kanya. Pero si Sir Donato ang mag-aalis sa amin ni ate sa kahirapan. At ito na rin ang huling araw ko dito sa lugar na to. Bukas, luluwas na kami sa Maynila. Salamat Marlon, hindi kita makakalimutan at ang gabing pinagsaluhan natin. Malungkot na saad ni Ninya at siya'y tinalikuran. Nasaktan si Marlon dahil pakiramdam niya nabigo siyang muli. Si Ninya ang pangalawang babae na may nahal niya at nais itong ipaglaban. Kinabukasan, wala siyang ganang magtrabaho.
Sa halip, pinuntahan ng babae sa bahay nito. Malayo pa, nakita niya na ang isang magarang sasakyan na nakaparada sa labas ng kubo ni Ninya. Naghahakot ng gamit, pasakay ang magkapatid. Hindi niya alam ang gagawin. Nang kalaunan, sumakay sina Leia at Ninya sa sasakyan. Kasunod ang isang may edad na lalaki na para bang ama na ang tanda kay Ninya, na sa tansya niya, nasa 60 na ang edad. Nang umandar ang sasakyan, hinabol niya ito gamit ang motor na hiniram niya lang sa kaibigan. Susundan niya si Ninya at aalamin kung saan ito nakatira. Hindi siya papayag na napunta ito sa lalaking para na lang nitong ama. Ramdam ni Ninya na may nakasunod sa kanila. Nang tingnan sa side mirror, nakita niya nga si Marlon, sakay ang motor at sinusundan sila. Hindi niya alam ang gagawin sa lalaki. Napakakulit. Hindi na lang siya nagpahalata sa mga kasama niya. Pero nag-aalala siya sa pinaplano ni Marlon. Sa isang malaking bahay huminto ang kotse. 2 maid ang sumalubong sa kanila. Ninya, feel at home. Isipin mo na lang na sa'yo na ang bahay na to. Pwede ninyong gawin magkapatid ang kahit na ano. Baling pa ng Don kay Leia. Salamat Sir Donato, pero si Ninya lamang ang titira sa bahay na to. Hinatid ko lang talaga siya. Nilingon ni Leia si Ninya at binigyan ng warning look. Sinasabi sa mga mata nito na huwag gagawa ng ikagagalit ng Don. Malungkot na tumingin si Ninya sa kapatid. Hindi ito ang nais niya. Simple at masayang pamilya. Pero ibinenta na siya ng kanyang kapatid sa mayamang lalaki. Kaya alam ni Ninya na hindi siya magiging masaya. Ipinakilala siya ng Don sa mga katulong at sinabing ituring siyang amo. Inilibot din siya sa buong bahay hanggang sa marating nila ang isang silid. Ito ang magiging kwarto natin, Ninya. Hope you like to. Wika ng matanda sa kanya. Malawak ang silid, malayong malayo sa bahay nila sa probinsya. Gayunman, wala siyang makapangkaligayahan sa puso. Siguro kasi nabagabag ng husto ang isip niya sa pagtatapat ni Marlon. May puwang ito sa puso niya pero mahirap lang ang lalaki. Napaigtad siya nang humawak si Donato sa magkabila niyang balikat at halikan siya sa kanyang leeg. Hanggang sa gumapang ang labi nito sa kanyang mga labi. Pero umiwas siya kaya sa pisngi niya tumama ang halik nito. Naroon ang pagtutol sa kanyang isipan. Nang humagod ang palad nito at hawakan siya sa braso. Ninya, hayaan mo ko. Hayaan mo na pasayahin kita. Bulong ng matanda sa kanyang tenga. Alam ni Ninya na malaki na ang pera na naibigay ng matanda sa kanyang ate. Kaya wala na siyang magawa pa kundi hayaan ng matanda na magpakasawa sa kanya. Nanginginig siya sa takot. Gusto niyang umiyak pero hindi niya magawa. Ninya, hindi ka magsisisi na tinanggap mo ko. Pangako, pasasayahin kita araw-araw. Bubusugin ang pagmamahal. Masuyong hinaplos ng Don ang labi ni Ninya bago siniil ng sabik na halik. Pikit mata siyang nagpaangkin sa lalaki habang iniisip si Marlon. Ito lang ang alam niyang makakatulong sa kanya. Nang matapos ito, ay nakatulog ang matanda. Unti-unti siyang bumangon at tinungo ang banyo. Doon siya umiyak ng umiyak habang yakap ang sarili. Nang malaman ni Marlon ang address ni Ninya, agad siyang nag-apply ng trabaho sa mansyon. Kahit ano ho sir, hardinero, driver, lahat ay kaya kong gawin. Basta bigyan mo lang ako ng trabaho. Pakiusap ni Marlon kay Donato na siyang kausap niya ngayon. Plano niyang ilayo si Ninya. Itatanan niya at dadalhin sa malayo at magsasama silang dalawa na masaya. Pero mag-iipon muna siya ng pera. Sige, all around ka. Dahil may driver na ako, ikaw na ang bahala ritong maglinis ng garahe at mga sasakyan ko. Maintenance na rin sa loob ng bahay. Okay ba sa'yo ang 6,000 sweldo kada isang buwan? Tanong sa kanya ng matanda. Walang problema sir. Masayang tugon ni Marlon na napatingin sa babaeng palabas ng bahay. Nagulat at natigilan ito pagkakita sa kanya. Pero saglit lang na lumapit sa matanda at ibinigay ang dalang isang baso ng umuusok pang tea.
Mahal, si Marlon nga pala. Siya ang bago nating hardinero at si Marlon Ninya ang aking asawa. Pagpapakilala nito sa kanya. Magandang araw ho, ma'am. Bati ni Marlon. Tumangulang ang babae matapos siyang tignan na makahulugan. Nagpapasalamat na naroon siya, pero naroon ang takot sa muka. Ang mabuti pa, dalhin mo si Marlon sa magiging kwarto niya. Sa likod bahay. Paalis na kasi ako at papasok na sa trabaho. Iinumin ko lang itong tea na dala mo. Sabi pa ng matanda. Tumango si Ninya at tumingin sa kanya. Siya naman ay pinulot ang kanyang bag na naglalaman ng mga damit. Pagdating sa likod ng bahay, agad niyang niyakap si Ninya. Miss na miss niya ang babae. Ramdam ni Marlon na nagmamahal na uli siya. Matindi ang tama sa kanya ng babae. Lahat ay handa niyang gawin. Ninya, nandito na ako. Gagawin ko ang lahat para ilayo ka sa Donato na yan. Maghintay ka lang. Pangako magsasama tayo ng masaya. Pangako ko yan sa'yo. Naiiyak itong tumingin sa kanya. Marlon, salamat. Ayoko kay Donato, hindi ko siya mahal. Naiiyak na sabi ni Ninya. Hinaplos ni Marlon na magkabilang pisngi ni Ninya at pinahid ang sariwang luha sa mga mata nito. I love you, Ninya. Bulong ng lalaki, tsaka walang paalam na hinagkan sa labi ang babae. Ipinasok sa kanyang magiging silid at lalo pang hinalikan sa labi. Si Ninya ay ganoon din. Ibang tamis ang nalasahan niya sa halik ni Marlon. Hindi katulad kapag hinahalikan siya ni Donato. Nandidiri siya pero kay Marlon para siyang nalulunod. Tumugon siya sa halik nito hanggang sa halos mapugto ang kanilang mga hininga. Marlon, kailangan ko nang umalis. Baka makahalata si Donato na matagal ako. Pigil ni Ninya sa pananalakab ng halik ni Marlon. Magkita tayo dito mamayang gabi ah. Hihintayin kita. Wika ni Marlon na minsan pang hinagkan ng babae. Oo. Sabihin mo muna sa akin na mahal mo ko, Ninya. Oo na Marlon, mahal kita. Ikaw lang at hindi si Donato. Pagkasabi nun, tumalikod na ang babae. Kalakip ang pangako na magkikita sila mamayang gabi. Sa kabila na naging mahirap ang sitwasyon nila Ninya, nagkaroon ng kaligayahan sa puso ni Marlon. Para bang nabuhay muli ang puso niya. Magana siyang nagtrabaho at kinaibigan lahat ng mga tao sa mansyon. Hating gabi, nang masigurong tulog na ang matanda, dahan-dahang bumangon si Ninya. Nagtungo siya sa kusina at doon dumaan patungo sa kwarto ni Marlon. Si Marlon naman hindi mapalagay habang inaantay ang nobya. Hindi siya makatulog. Nang hindi makatiis, lumabas siya ng silid. Sakto namang nabungaran niya ang kasintahan. Marlon, hindi ako pwedeng magtagal, kaya sabihin mo na ang nais mong sabihin. Hinawakan ng lalaki sa kamay ang nobya at ipinasok sa kanyang silid. Ninya, wala akong ibang gustong gawin ngayon kundi ipadama sa iyo ang init ng pagmamahal ko. Malambing na wika ni Marlon. Lumunok lamang si Ninya nang marinig yun. Wala din siyang ibang nais, kundi ang maramdaman ngayong gabi ang init ng pagmamahal nito. Wala siyang ibang gustong umangkin sa katawan niya kundi si Marlon. Gusto niyang mawala ang pakiramdam sa kanyang katawan na hindi niya maintindihan. Ang lalaki ay ganoon din. Agad na dinaman ni Marlon ang bagay na iyon sa kanya. Dahil dito, hindi napigilan ni Ninya na maglabas ng ingay sa kanyang lalamunan. Kapwa na sila hinihingal. Yakap na nila ng mahigpit ang isa't isa. Ngayon lang ito naranasan ni Ninya. Nadala-dala pa niya ang tamis sa pakiramdam nang bumalik siya sa kanilang silid ni Donato na para bang walang nangyari. Nanatiling tulog ang matanda at hindi alintana ang kataksilan niya. Si Marlon ang mahal niya at handa siyang magkasala kapalit ng kaligayahan sa tuwing ginagawa nila ang bagay na iyon ni Marlon. Good morning Marlon, kape na. Napalinga ang binata sa umagang yun. Kasalukuyan siyang naglilinis ng kotse ni Donato nang lumapit si Ninya. Walang tao sa paligid pero nagtimpi siya. Delikado. Alam niyang nagkalat ang CCTV camera. Salamat ma'am. Matamis nang umiti si Marlon. Kagabi lang inaangkin niya ang nobya. Napakasarap ng tulog niya.
kaya maganda ang kanyang gising. Plus ganito pa kaganda ang bubungad sa kanya. Habang nagpapalitan sila ng ngiti ay may tumikhim sa kanilang likuran. Gising na rin pala ang Don. "Good morning, sir." Bati ni Marlon sa matanda. Nagpalipat-lipat ito ng tingin sa kanilang dalawa at ngumiti. "Mukhang magkasundo agad kayo, mahal. Ikaw ba ang nagtimpla ng kape niya?" Tanong ng matanda. "Oo, halika, igagawa kita ng tea." Hinila ni Ninya ang matanda papasok. Selos naman ang naramdaman ni Marlon pero tiis lang. Hindi magtatagal, masosolo niya rin ang babae. 5 buwan ang lumipas na naging masaya sina Marlon at Ninya. Kahit may kahati si Marlon sa nobya, alam niyang hindi iyon ginusto ng babae. Ang mahalaga sa kanya, mahal siya nito at madalas, nasa tabi niya ang babae sa magdamag. Madalas, inuumaga ang babae sa kanyang silid na wala namang nakakahalata. Walang gabi na hindi nila pinagsasaluhan ang mga init na nararamdaman. Masaya sila pareho dahil sa kabila ng mahirap ang sitwasyon, wala silang pagkukulang sa isa't isa. Nasa kusina sila ng hapon at wala ang mga katulong kaya silang dalawa lamang. Nakasandalang babae sa pader. Habang ginagawa nila ang bagay na iyon, inilipat niya ito sa pwesto, dinala doon sa mesa, tsaka nila itinuloy ang ginagawa nila. Kapwa pagod na naghinang saglit ang kanilang mga labi nang matapos. "Marlon, may problema ako." "Anong problema?" Tanong ni Marlon na nakayakap pa sa nobya. "Buntis ako." Takot at nag-aalalang wika ni Ninya. Napangiti naman si Marlon sa halip na matakot. "Magiging ama na ako?" Excited na tanong nito. Takot na umiling si Ninya. "Natatakot ako, Marlon." "Ninya, huwag kang matakot. May ipon na ako. Sapat na para umalis tayo dito. Mamayang gabi itatanan kita. Kahit saan tayo makarating ayos lang. Basta magkasama tayo. Mahal na mahal kita." Masayang masaya si Marlon nang malamang magkakaanak sila. "Oo, Marlon, sasama ako sa'yo." Matapos pag-usapan ng kanilang plano, naghiwalay muna ang magkasintahan para maghanda mamaya sa pagtakas nila. Nihanda ni Ninya ang kanyang wallet at cellphone na tanging dadalhin niya mamayang gabi. Gumawa siya ng sulat para kay Donato na nagmamakaawa na palayain ito dahil si Marlon ang mahal niya at magkakaanak na sila. Mamaya bago umalis, iiwan ito sa kwarto ng lalaki. Tanghaling tapat nang tumawag ang kanyang ate, nanghihingi ng pera sa kanya. Hindi pa ba sapat ang perang nakuha nito kay Donato? Ibinenta siya para sa luho nito. Hindi pa rin nagbabago ang kapatid. Marirealize nito ang pagkakamali kapag nagpakalayo na siya at hindi na nito masusundan pa. Matututo itong tumayo sa sariling mga paa at magbanat ng buto. Sa halip na kausapin ng kapatid, pinatayan niya ng linya. Wala siyang balak kausapin ito, lalo na kung tungkol sa pera. Sa araw na yun, maagang umuwi ang lalaki galing sa trabaho at masama ang pakiramdam. Nahihilo na naman at sobrang taas ng dugo, pero ayaw naman itong magpadala sa doktor. "Dito ka lang sa tabi ko, Ninya. Makita lang kita ay okay na ako." Ngumiti si Donato at hinaplos ang kanyang pisngi. "Bakit kasi kailangan mo pang magtrabaho? Napakayaman mo na. Pwede mo namang ipagkatiwala sa mga tauhan mo." Ani Ninya. "Kaya pa naman ang katawan ko. Isa pa'y wala naman akong ginagawa sa opisina. Tanging sa'yo ko lang ipagkakatiwala lahat ng maiiwan kong negosyo. Matanda na ako, Ninya, at hindi na magtatagal. Gusto kong pag-aralan mo ang lahat ng ito." Ilang sandali pa, nakatulog ang lalaki. Nagtatalo ngayon ang isip at damdamin niya kung iiwan ito. Nakahanda na rin si Marlon para sana sa pag-alis nila. Pero sa huli, nanaig ang awa niya sa matanda. Kahit papaano, naging mabuti ito sa kanya. Hindi naman nagpumilit si Marlon na isama si Ninya. Ito pa rin ang masusunod. Yun nga lang, nag-aalala siyang matuklasan ng matanda na hindi ito ang ama ng bata. Pinaniwala ni Ninya na si Donato ang ama ng kanyang anak para lang maging safe ang relasyon nilang dalawa ni Marlon. At naniwala naman ang matanda. Labis pa nga itong natuwa
dahil may susunod na nga daw sa apak nito. Nagluwal ng batang lalaki si Nina at pinangalanan ni Don Donato na si Darren. Sinunod din ito ang apelyido ng mayamang lalaki at ito ang napipintong tagapagmana ng lahat ng mga ari-arian ng matanda. Sa paglipas ng maraming taon, hindi natuklasan ng matanda ang lihim na relasyon ni Nina at Marlon, pero sa kabila nito, inasikaso bilang asawa ni Nina ang matanda na hospital na ratay hanggang sa binawian ito ng buhay. Si Don Donato ay nasa ibang bansa na saglit lang namang umuwi para silipin ng ama. Sa mahabang panahong naghintay sina Marlon at Nina ng tamang pagkakataon para sa kanila, sa wakas ay dumating na ang araw na iyon. Sinabi nila kay Darren na si Marlon ang tunay nitong ama dahil nangungulila ang bata sa inakala nitong si Don Donato ang ama ay natuwa ito. Hindi pera ang tunay na nagpapaligaya sa isang tao, kundi pag-ibig. Aanhin mo ang pera kung nag-iisa ka't hindi naman masaya. Si Don Donato ay isang halimbawa na namalimos ng pagmamahal at atensyon sa kanya kapalit ng pera dahil hindi naman talaga ito masaya. Nung nabubuhay pa ito, palaging sinasabi sa kanya na tanging siya lang ang nagpapasaya rito at ang mahabang pagtitiis nila ni Marlon ay nagbunga naman iyon ng maganda. Hindi nila hinayaang masaktan ng Don. Oo, biktima sila ng pag-ibig sa maling pagkakataon. Nagkamali pero tanggap nila yun. Sa wakas ay masaya na sila ni Marlon na nagsasama ngayon bilang mag-asawa at ang nag-iisa nilang anak. Ang ate naman niya, may pamilya na rin.